Sinabi ko ba na scam ang mag-aral? Gandang araw po, ako po si RP ng GMD po. So sa isang video natin, nabanggit ko kasi na scam ang mag-aral. Pero hindi po ako natigil doon. Ang sabi ko, scam ang mag-aral, tapos magtrabaho ka, tapos uubusin mo yung lakas at kabataan mo sa trabaho na yon, thinking na ang magiging reward mo pag tinapos mo yung trabaho na yon ay yung retirement mo. Yun yung scam. Marami pa rin na magdi-disagree sa akin. Marami pa rin magagalit doon sa opinion ko na yon. So again, hindi ko sinasabi na scam mag-aral. Dapat lahat mag-aral. Dapat lahat magtrabaho. Dapat lahat magtrabaho. Pero ang sinasabi ko, hindi dapat lahat uubusin yung panahon mo sa pagtatrabaho. Bakit? May mga nag-comment pa sa atin, ilagay natin din, kung makikita ko ha, nakalagay doon. Wala naman masama magtrabaho or mag-retire kasi kailangan mong i-enjoy yung trabaho mo along the way para pag nag-retire ka, hindi mo mamamalayan. Actually, yun yung scam na sinasabi ko. Yun yung scam na nag-e-enjoy ka doon sa trabaho mo. Yung trabaho mo, nakakapag-provide ng basic needs mo. Pag minsan, nakakapag-provide pa yan ng konting luho mo. Diba? Yun yung scam. Yun yung addiction eh. Addiction yan na okay lang ako magtrabaho kasi kumikita naman ako natutustusan. Pero ito yung kapatid. Yung thinking mo na magre-retire ka, ano yung retirable age sa Pilipinas? 55? 60? 65? Kung 55 ka magre-retire, 60, 65, kailangan mong isipin na ang average lifespan ng tao is 75. Actually, sabi dun sa iba na ang midlife is nagsisimula sa 50. Mali yun. Kung 75 ang average lifespan, nasa 38 ang midlife natin, kalagitnaan ng buhay natin. So, kung paabuti mo pa ng 55 yung retirement mo, 60 or 65, ang tanong niya, kung 65, 60 ka magre-retire, so meron ka na lang 10 to 15 years para ma-enjoy yung buhay mo. Okay? Para ma-enjoy. Nakakasigurado ka ba na healthy ka pa nun? Diba? So, darating tayo doon sa punto, pag umabot ka ng edad na yon, tapos hindi ka pa healthy, may isip mo, ganun na lang ba yung naging legacy ko sa buhay? Na nag-aral ako, nagtrabaho ako, inubos ko yung kabataan ko sa pagtatrabaho. Ngayon, may edad na ako, hindi ko na kaya. Pakiramdam ko, it's too late na para mag-umpisa uli. Maraming ganong Pilipino na nalipasan na ng panahon at bago nila ma-realize kung gaano kahalaga yung panahon sa kanila, hindi nila maibalik at hindi na sila makagawa ng paraan para mapagpabuti pa yung kanilang buhay. Ito naman yun. Maski ako, late ko na rin naman na-realize yan, pero nagpapasalamat ako na na-realize ko kaagad yan kasi sa tingin ko, di na ako abot ng 55 para makapag-retire. Pero again, may mga na-realize ako along the way na dito ko natutunan sa buhay na sinishare ko kesa doon sa school. Honestly, sa school, ilan yung kurso na tinapos ko? 3, 4 na taon na kurso. Okay? So, hindi ko pa rin natutunan to. So, ito yun eh. Tama yung mag-aral ka. Kailangan lahat. Pero again, kailangan matuto ka rin. Kasi, ang daming nag-aral pero parang hindi natuto eh. So, kailangan mo matuto. Pagkatapos noon, magtrabaho ka. Pag nagtrabaho ka, doon mo i-hone, yung pagsikapin, kung ano yung galing mo. Then, pag-isipan mo kung ano yung pwede mong susunod na step. It's either magne-negosyo ka. Pero ito yun ito yung natutunan ko. Honestly, hindi lang negosyo yung makakapag-provide sa'yo ng financial freedom. Ito yung goal. Financial freedom, hindi retirement. Kasi hindi porket retired ka, meron kang financial freedom. So, akala ko noon, negosyo lang ang makakapag-provide ng financial freedom. So again, may mga nagko-comment, tama naman sila, hindi tayo lahat pwede maging negosyante. Agree. Hindi tayo lahat pwede maging negosyante. So anong gagawin ng mga hindi negosyante? Pwede tayong mag-invest sa mga bagay na makakapag-provide sa atin ng income nang hindi tayo nagne-negosyo. So may mga investment yan. Ang kalimitan yan, typical yan, is real estate. Pwede kang paupahan, rental property. Pero again, hindi tayo lahat may kakayanan magkaroon ng rental property, di ba? Pero hindi lang naman yon. Pwede kang mag-invest sa mga ibang bagay. Ako, papakita natin aside from
sa magkakaroon ako ng rental property, i-update natin na kasi sinisimula na yung construction ng rental property ko. Aside from rental property, matagal na akong merong pera sa stocks. So sa stocks, sa COL, meron ako yung tinatawag natin na REITs, R-E-I-T-S, REITs. Parang Real Estate Investment Trust, yon. So basically, ang pinagkaiba niya sa ordinaryong stocks, required ang mga kumpanya ng REITs na magbigay ng 90% nung kinita nila as dividend. So ito guaranteed na may dividend kasi hindi lahat ng korporasyon, hindi sila persahan na kailangan magbigay ng dividend. Hindi lahat nagbibigay. Pero itong REITs, nagbibigay sila. Tapos itong REITs na to, lahat to, more on rental property to. Real estate, rental property. So basically, maganda dyan, para kami paupahan din. Let's say lang, lakihan natin. Nasa 7% yung 7% yung average ng REITs kasi may umaabot ng 10%. Kung di ako nagkakamali, yung Vista REITs, parang ganun sa 10%. Pero yung average, lagay mo sa 7. So kung may 1 milyon ka, may 7% ka na kikitain doon sa investment mo na yon. So para ka rin may paupahan. Let's say, may 1 milyon ka, nabili mo ng bayat lupa, pwede mo paupahan ng 6,000 isang buwan. Kunyari lang yon, 6,000 isang buwan. So ganoon din yung REITs. Para ka rin may paupahan. So 6,000 isang buwan, nakakatanggap ka. So, pero maganda rito, hindi mo kailangan maglagay ng malaki kagad na pera. Pwedeng dahan-dahan ka. So, again, kunyari, ayaw mo nang bumili ng property, doon ka nag-ipon. Dahan-dahan kasi kahit ordinaryong empleyado, pwedeng magkaroon nun So, ipon-ipon ka. Malay mo, dumating yung pagkakataon, nakakaipon mo, yung makukuha mo buwan-buwan na kikitain sa REITs is enough na para sa retirement mo. Ang maganda nun, hindi ka na magtatrabaho. So again, hindi kailangan may negosyo ka. Hindi lahat kailangan magnegosyo. So, may mga tao hindi bagay sa negosyo So, pwede ka mag-invest. Marami dyan. Pwede kang mag-REITs, real estate, rental property, etc. etc. Ako, kita nyo naman ako, gym yun. May mga pwedeng kumontra dito na sasabihin ko na sa akin kasi passive income in a way tong gym. Bakit? Kasi kita mo to, nandito tayo sa Gym Republic, Lipa City. At kung ngayon lang kayo nanonood, alam nyo, na taga Cavite City ko. Napakalayo ng Cavite City sa Lipa City. So, paano natin na ma-manage to? So, meron kami sistema rito. May door access management system, may POS. Bottom line, kung ano man yung nangyayari dito, yung sales na nangyayari dito, nakikita namin yan sa computer namin sa Cavite City. So, hindi ko kailangan pumunta araw-araw dito para i-check, gano'n nakalaki yung kinikita, tama ba yung entrega, etc. etc. So, isipin mo, kung naandoon ako sa Cavite City, wait, ito ay sa Lipa. Pakita natin, meron din tayo sa Tarlac City. So, magkakalayo to. So, pero parehong kumikita yon nang pwedeng naandun ako sa isang lugar. Pwedeng nasa bakasyon ako. Pakita natin. Yung last time na nag-vlog ako, nasa Lake Cebu, pakita natin yung uniform ko. So, may costume doon para sa tribo doon sa Lake Cebu. Narkil ako, so sinuot ko. Isipin mo, nandun ako sa Lake Cebu, sa South Cotabato, pero kumikita yung Tarlac, kumikita yung Lipa, kumikita yung Cavite City nang wala ako. So, imagine nyo, honestly, today, pwede na ako mag-retire. Today, sapat na yung income ng isang Gym Republic lang, sapat na yon para mabuhay ako sa retirement ko. Pero bakit ko pa ba ginagawa to at hindi pa ako tumitigil? Kaya ako pa ginagawa to is, piniperfect natin yung sistema dito sa gym business na to. Tapos, pag nagawa na natin ma-perfect, pwede ko na ibigay sa mga anak ko para sila na lang magtutuloy. So itong ginagawa ko, hindi lang to para sa anak ko at hindi lang to para sa apo ko. Ito ay para sa mga susunod na generation. So yun yung goal ko na ngayon. Kasi pakiramdam ko, na-achieve ko na yung education, good education. Nakapagtapos na ako 3 kurso. Okay yun, natuto ako. Nagkatrabaho ako, good yun. Natuto ako sa trabaho ko, ahente ako ng bubong doon sa una kong trabaho. So anong ginawa ko? 1 taon nung matuto ako paano mangontrata ng bubong, naging kontraktor ako ng bubong. Sana ng DPWH na lang, sana pala. So naging kontraktor ako ng bubong. So mga 5 years to 8 years ako naging kontraktor ng bubong. After kong maging kontraktor ng bubong,
kinulang na ako ng pera noon. At that time kasi, single parent na ako noon. So, kailangan ko additional income. Nagtayo ako ng maliit na gym. Pakita natin. Yung 30 square meters na gym, yan. Nakikita nyo sa Cavite City yan. So, yan. Tinayo ko yan para lang ako magkaroon ng additional na income. So, natulungan ako niyan para makapag-survive doon sa mga panahon na yun. This was way back 2008. 2008, may 30 square meters ako na gym. Tapos, fast forward, 2008, may maliit na gym. 2013, 5 years from 2008, nagkaroon na ako, pakita natin, yung 1,200 square meters na gym. Pinakamalaki, at least sa Region 4. 1,200 square meters. Isipin mo yun, napalaki ko yun ng ganon. Tapos ngayon, fast forward 2025, 3 ng malalaking Gym Republic ang meron tayo. Lahat yan kumikita. Diba? So anytime pwede na ako mag-retire. So again, kapatid, wag mo sana ako ma-misinterpret. Hindi ko sinabing scam ang mag-aral. Sabi ko ang scam mag-aral, tapos magtrabaho ka. At sa trabaho mo, uubusin mo ang lakas at kabatahan mo sa trabaho na yon para sa minimithi mo na retirement pagdating mo ng 55 years old or 60 years old. Ano ka na pagdating ng panahon na yon? May kaya ka pa bang gawin? Kaya pa bang gawin ng katawan mo ang gustong gawin ng utak mo ng panahon na yon? At sa mga panahon na yon, healthy ka pa ba? Or aayantayin mo na lang na daan-daan kang mauupos hanggang wala ka na sa mundo? Ako po si RP ng Gym Depot. Magandang araw po.